Hi everyone! Kamusta? My name is Rayo. Welcome back to my channel. In this video, I'm gonna share something na napag-isipan ko since I just got from a coaching conversation with one of my clients. So katulad ko, sila rin ay isang employee, regular employee rin sila. And gusto rin nilang mag-start ng kanilang sariling business. I was able to do it myself, no? For the past 5 years, ginagawa ko siya. So in this video guys, I will share kung ano nga ba yung mga top 3 products na medyo iniiwasan kong magpuhunan o magsimula ng ganong klaseng mga products. Dahil para sa akin, ito yung medyo challenging talaga na types of products. Sa mga nag-iisip ko anong gusto ninyong magpuhunan, no, para sa inyong sariling business, I hope you watch along and makatulong to sa inyo. So just a disclaimer guys, hindi ako expert para sabihin na itong mga products na to hindi maganda talaga. Pero para sa akin kasi na small business owner, napaka-challenging niya talaga, no? Kasi malalaman ninyo kung bakit siya challenging kapag nag-go through natin itong video na to. And also I will share kung ano yung sa tingin ko makakatulong para kapag gusto natin talaga yung product na ito, no? Talagang nandun yung puso natin, kung paano tayo makaka-move forward dun sa challenge na yan. So unahin na natin ang mga beauty products. So napakaraming beauty products ang naglabasan during the pandemic. Ang dami sa mga kaibigan natin, kamag-anak, ang naging reseller siguro ng mga whitening soap o kaya mga age-defying soap na yan, mga serum, mga glutathione, mga inject-inject. Bakit challenging yung ganitong klaseng products, ang mga beauty products? Well, kung titingnan natin yung industry, no, ang daming mga celebrities, ang daming mga influencers, ang daming mga big companies ang nag-i-invest para sa kanilang marketing. So kung titingnan niyo, no, napakadaming collaboration, napakadaming new products ang naglalabasan, and kasama dyan yung mga innovations na talagang pinag-aralan nila. So kung para sa akin, na isa akong small business owner at gusto kong tumapak sa ganong klaseng mundo na hindi ko masyadong alam, medyo mahihirapan talaga akong makipagsabayan sa kanila. Imagine ninyo, no, kukunin nila yung mga top celebrities o kaya yung mga top influencers na sila mismo yung nagbebenta ng mga products nila. So, para sa akin, medyo hindi ko kayang makipagsabayan sa ganon. Isa sa mga ways na sa tingin ko makakatulong kung talagang nandun yung puso natin, ay gayahin natin yung ginagawa rin ng mga kagaya ng ibang brands or ibang lines ng beauty products na yan. So, maraming mga manufacturers ang gumagawa ngayon ng mga products mismo. So, sila yung nag-aral, sila mismo yung gumagawa, sila yung bumubuo ng mga sabon na yan, mga serum, mga glutathione soap, at age-defying, kung ano-ano pa yung mga gusto nilang ilagay doon. So, meron na mga companies na ganun, tapos binibenta nila ito para sa mga repackaging or reselling businesses. Now, in a way, no, makakatulong sa atin na mga small business owners yung ganitong way to get into that type of business kung meron tayong mahanap na manufacturer marunong mag-support sa isang small business owner. Ito yung way para pwede ninyong mapasok yung ganitong klaseng business. Meron din akong makakilala sa industry na yun. As a matter of fact, no, gumawa rin kasi kami ng pet products for shampoo and also pet sanitizer. Kaya rin medyo may alam rin ako sa ganitong klaseng industry. So if ever na kailangan ninyo, no, ng more ideas, no, or kung gusto niyo magpa-coach sa akin, please send a message lamang sa aking Facebook page. Ang second item naman natin, medyo malawak tong range nila, pero we'll put it in one category siguro. Ito ay ang retail fashion, no? So yung sa retail fashion, yung mga damit, sapatos, bags, belts, accessories. So lahat ng yan, no, medyo challenging para sa akin yung ganitong klaseng business. Nag-work ako before with Adidas, kaya rin suot ko tong shirt na to. Ito, isa to sa mga favorite na shirts ko with Adidas. Siguro nakuha ko to mga 5 years ago na rin.
And talagang napakaganda naman niya, no? At ang sarap niyang suotin. Hindi ko siya kino-commercial, pero talagang nag-work ako sa Adidas, no, for 5 years. Lagi kong nakikita, no, every January or July sa atin, I always have an opportunity to learn more technology, mga bagong collaboration, bagong designs, maraming mga colors ang naglalabasan. So, yung mga brands na kagaya nila, no, imagine niyo guys, sa isang color, kailangan niyo ng extra small, medium, large, extra large, or double XL pa. So, yung white na color, kailangan mo pa yung gawing black na color. Yung black and white, kailangan pang may blue, green, red, violet, at lahat ng kulay. So, para sa isang small business owner, medyo challenging kapag dami mong kailangang lagyan ng investment for a particular item alone. We're just talking about one particular article, which is a t-shirt, di ba? So, imagine kung gusto niyo ng polo, hoodie, cap, or I don't know kung ano pang meron yung nasa clothing line natin, then that is really something na kailangan nating pag-isipan ng mabuti. Isang way na sa tingin ko makaka-move forward tayo dito sa ganitong hurdle is really more on having a unique item, no? So yung napaka-unique na item na gusto ninyong gawin. And lastly, sinabi ko nga 3 items. Although hindi talaga ito naiiba dun sa fashion retail natin, pero it's more on the accessories. Maraming mga accessories ang mga ginagamit ngayon sa mga getting ready with me. Ako mismo hindi ganun kahilig sa accessories, pero meron ako mga products na accessories. So, dito, ang masasabi ko, kailangan nyo rin ng matinding inventory para dyan. Pero, isa sa mga maganda, no, ay yung mga maliliit na items lamang. Yung mga singsing, hikaw, kwintas, talagang maganda lang dapat ang packaging ninyo. And kung paano ninyo to itatago para hindi rin talaga masisira. As a matter of fact, dito sa Singapore, nagtitingin ako ng mga items na yan palagi. Every time I actually go out of the country for travel, no, be it na meron akong bakasyon or work-related, I always have time para sa business and I always have time para mag-isip ng mga products na okay. Lagi akong tumitingin ng mga Changi o kaya mga souvenir shops. Yan yung mga favorite ko talagang puntahan. Actually, gustong-gusto kong puntahan yung mga ganitong klaseng shops kasi nga nagkakaroon ako ng ideas kung ano yung mga pwedeng items na pwede kong madala sa atin sa Philippines. Everything na na-discuss ko sa inyo, be it ito ay ang beauty product or yung mga fashion retail natin, damit and accessories, marami tayong makikita sa Alibaba. So yung Alibaba app, kung hindi nyo pa yung na-explore, marami akong videos about Alibaba. Try to consider subscribing dito sa aking channel. I hope makatulong tong video na to sa inyo kapag nag-iisip kayong mag-start ng sarili ninyong business. It's just right para mag-invest kayo sa sarili ninyo. If ever na nag-iisip kayong mag-start ng sarili ninyong business and you're really considering to push for it, no, na talagang gawin ninyo yun para sa inyo, try to invest in yourself. Get into a coaching conversation with me. We can talk about your product ideation, packaging, sourcing, forwarding services as well, and of course, yung inyong business growth. Pero ito yung isa sa mga inaral ko on coaching and also integrating yung experience ko for the past 5 years in having my own business. So yun, I hope this video helps out. Kung meron kayong questions, please feel free to comment dito sa video na to. Please give this a like and I hope you consider subscribing sa channel ko. Maraming salamat in watching this video. Ingat tayo palagi. Bye-bye!